Welcome back sa Panahon TV mga kababayan. Ngayong umaga po makasama natin si Pag-asa Weather Forecaster Manny Mendoza para bigyan tayo ng update sa magiging lagay ng panahon. Good morning Mr. Mendoza. At Mr. Mendoza, bilang pangunang katanungan na lamang po, meron po ba tayong binabantayan na sama ng panahon sa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility? At isama na rin po natin dyan, anong panahon naman ang aasahan natin ngayong araw ng Sabado? Good morning, Jess, at sa lahat po ng mga taga-subaybay ng Telebisyon ng Bayan. Ang iyong tanong ay tungkol sa weather forecast sa ating bansa Pilipinas, maging kung meron tayong binabantayan na low pressure area within the Philippine Area of Responsibility. Tulad po ng ating nakikita dito sa Earthwind data, wala pong namumuo na low pressure area within the Philippine Area of Responsibility. Maganda rin po ang panahon na nakapaloob dito po sa Philippine Area of Responsibility. And then, ang atin pong forecast, generally fair weather po ang mararanasan po natin dito sa Metro Manila, kasama po ang bansang Pilipinas. Ang forecast range of temperature here in the Manila area, 20 degrees Celsius to 32 degrees Celsius. Sa madaling salita, makararanas po ng maalinsangang panahon ang buong bansang Pilipinas kasama po ang Metro Manila. So ayan po mga kababayan, umaga pa lang good news na dahil generally good weather condition po ang aasahan natin hindi lamang dito sa Metro Manila kundi sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. At Mr. Mendoza, ano po ba yung naitala nating lowest temperature ngayong umaga, ngayong alas 2 ng umaga? Base po sa aming interpretation ng mga data at sa mga data po na dumating dito po sa amin sa weather forecasting section, kanina pong alas 2 ng madaling araw, narito po tulad po ng ating inaasahan, yun pong Baguio ang pinakamababa pa rin po ang temperatura, 15.2 degrees Celsius, Tuguegarao 20.5 degrees Celsius, Lawag 21.2 degrees Celsius, Itbaya 21.9 degrees Celsius, Basco, Batanes 22.0 degrees Celsius. Ang ibig pong sabihin noon, still namamayagpag pa rin po ang northeast easterly wind flow diyan po sa mga lugar na yaan. Kaya medyo mababa pa rin po yung mga temperatura na naitala kanina pong alas 2 ng madaling araw sa mga lugar pong nabanggit. Pero pagdating po ng tanghali o medyo hapon, medyo rin po iinit sa mga lugar pong yaon kasi nga po maalinsangan ng panahon, kaunti po lamang ang ulap at yung pong hangin kung minsan ay nagbabago, yun po ay nangyayari din sa araw na ito pagkat yung pong easterlies paminsan-minsan po ay pumapasok sa bansang Pilipinas. At Mr. Mendoza, bagamat umiiral pa rin nga po itong hanging amihan, unti-unti na nating nararamdaman ang pag-init naman ng panahon. Ano po ba yung naitala nating highest temperature kahapon? Kahapon po, tulad po ng ating nakikita sa larawang ito, highest temperature recorded yesterday, March 6, 2015, Subic Bay 34.2, Cabanatuan 34.0, Tuguegarao 33.3 degrees Celsius, Naiya, Parañaque 33.3 degrees Celsius, Malay-Balay 33.0 degrees Celsius, Science Garden 32.5 degrees Celsius. Bunsod po ito ng mainit na panahon, cloudless skies at idagdag pa, bunsod pa rin po ito ng humihina na northeast monsoon. Kapag medyo malakas po yung hangin nang gagaling po sa hilagang silangan, hindi po masyadong iinit ang ating panahon. At Mr. Mendoza, bilang napag-uusapan rin po natin ang temperatura, base naman po sa inyong climatological data, ano po ba yung pinakamataas sa temperaturang naitala sa bansa at saan po ito? At posible ba na malagpasan natin ito ngayong taon? Sa ngayon po sa mga climatological data na amin pong kinalap, narito po yung matataas na temperatura na nangyari po ng mga nakaraang mga panahon. Unang-una, siyempre yung pong Tuguegarao City pagkat ito po ay lambak o bali. Tuguegarao po, 42.2 degrees Celsius, May 11, 1969. Cabanatuan City, 40.4 degrees Celsius. Ito po yung nangyari noong May 11, 2002.
38.5 degrees Celsius. Science Garden, May 14, 1987. 38.6 degrees Celsius, Port Area, May 7, 1915. 38.1 Naiya, Parañaque, May 11, 1969. 38.5 Sanglay Point, Cavite, May 16, 1987. Kung yung pong mga weather parameters, weather systems, at halimbawa po katulad po ng mga temperatura, katulad po ng mga umiiral na weather systems na nangyari po noon ay magiging kahalintulad po na mangyayari sa taong ito, posible pong lumampas pa ang antas ng taas po ng temperatura sa bansang Pilipinas. Pero kung yung pong mga parameters tulad po ng mga hangin, tulad po ng weather systems ay hindi po masyadong maglalalayo, medyo bababa pa rin po ang temperatura sa ating bansang Pilipinas na mararanasan po. Pero kapag ka po nagkaroon po ng patuloy na global warming sa bansang Pilipinas all over the world, and then may posibilidad din po na tumaas pa ang temperatura o antas po ng temperatura sa bansang Pilipinas na pwede pong mangyari at maitala dito po sa ating bayang Pilipinas. Sa buwan po ng Marso, buwan po ng Abril, lalong-lalo na po sa buwan po ng Mayo. So yan po mga kababayan. At Mr. Mendoza, bilang panghuling katanungan na lamang po, no, kung sa eastern section ng bansa ay inaasahan po natin ang below normal rainfall, ano naman po ang aasahan ng mga kababayan natin sa central and western section ng bansa? Tulad po ng ating nakikita sa dito, yung pong normal na rainfall condition sa ating bansa ay almost 100% po yaon. Kung percentage po ang pag-uusapan. Tama po ang sinabi ni Ma'am Jessie, ang eastern part po ng ating bansa ay makararanas o still nakararanas ng below normal rainfall condition. Sa nalalabing bahagi po ng bansa, diyan po sa kaliwang bahagi ng bansang Pilipinas, sa western part of the Philippines, central part of the Philippines, makararanas po ng way below normal. Less than 40% po ang mararanasan na rainfall condition sa ating bansa, doon po sa kanlurang bahagi, gitnang bahagi ng ating bansang Pilipinas. Kung yun pong pag-uusapan po natin ay near normal rainfall conditions, makararanas po ang mga lugar na yon ng 81% to 120%. And then yung pong above normal, makararanas po ng greater than 120% na rainfall condition. At yun po ay mangyayari lamang sa panahon po ng tag-ulan, lalong-lalo na po sa kanlurang bahagi po ng Luzon at Visayas, sa kasagsagan po ng tinatawag po nating southwest monsoon. Yun po lamang. At maraming salamat po, Mr. Mendoza. So yan po mga nakalap nating impormasyon ngayong umaga. Dito na po nagtatapos ang ating programa. Ugaliin po ang pagtutok sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Naghahatid po yan ng balita simula Lunes hanggang Linggo 5:30 ng umaga at sa oras-oras na update dito lamang sa Telebisyon ng Bayan. Ako po ang inyong nakasama, ang inyong weather body, Jessie Basco. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo.